congratulations sa atin, sa mga cyber chat natin. Ang dami na nating napalabas. And not only they are entertaining, they are very, very informative at talagang nakakatulong sa ating advocacy na na mawawakasan na sana itong OSA, itong online sexual abuse and exploitation of children. So more power to us. Thank you. Hi, I'm Father Ted Gonzalez of the Society of Jesus. I'm the Vice Chair of this Cyber Guardians Philippines, and I'm also the President of RMT-CFAM, or Center for Family Ministries. Two stories. The first one is the story of this kid who didn't understand the path of healing and the path of nature. So one day he saw the fear in the eyes of the mom, who saw a creepy crawling caterpillar. And then he, when he saw again another time when there was a creepy crawling caterpillar, he stepped on it and crushed it, and very proud, and told the mom, "Mom, I took care of your fear. I crushed this caterpillar." And then he told the same story to the dad, and proudly he mentioned to the dad with confidence, "I crushed this caterpillar." And the father, who was a nurse, and this is a real story in Palawan, and the father said, "My dear son, you didn't crush a caterpillar, you crushed a butterfly." Sad story, but sometimes that happens to us. No? The second story is about a caregiver, a healer, and one time he saw the ad about this how to heal, sexually abused, and it grew into a 21-year and or more, of healing of the sexually abused and kids, physically abused kids, and continued the path and understood the path of healing from being scarred, that is traumatized, then scared, wounded in a way, but discovering again the path of being sacred, this dignity, of being the child of God. And also later on, so you have here coming from broken homes to safety. Second, from resistance to trusting, and then from this victimhood to advocacy. Welcome to Cyber Chat Season 3. Hope you enjoy it, and a blessing. Welcome back, chatters! Ano nga ba ang aasahan nyo sa Cyber Chat Season 3? Panoorin po ninyo to. So ayun, Fry, meron ka daw bagong topic or segment sa Season 3? Alam mo, excited na ako, David, dun sa topic na pag-uusapan natin dito sa Cyber Chat. Kasi ang gagawin po natin ay pag-uusapan po natin yung ginagawa ng simbahan para dun sa mga kabataan na especially yung mga naapektuhan at naargabyado. Ganun din, especially yung mga bata na naging involved dito sa klase ng sa paglaban natin sa OSAEC. Kasi most of the time, di ba, ang ginagawa natin, kala ng mga kabataan, kala ng ibang mga tao sa lipunan, walang ginagawa yung simbahan, napupunta lang tayo sa simbahan tuwing linggo, pero hindi ganon. Ang simbahan ay palaging bukas sa lahat ng mamamayan, especially para sa mga mananampalataya, na pwedeng sumbungan, pwedeng lapitan, at gagawa nila ng paraan. Actually, maganda yan, kasi kailangan talaga ma-re-imbibe sa isip ng marami na ang simbahan, napakalaki rin ang ginagawa mga hakbang para i-secure yung safety ng ating kabataan. Ako naman, actually, yung segment ko naman, nakafocus siya sa pagbibigay ng ilaw sa mga inspiring youth leaders natin. Bakit? Kasi napakahalaga na ang ating kabataan ay hindi lang nagiging victims. Kasi yung narrative natin, laging may nililigtas, may nililigtas. Dapat, ngayon na kaya nating bigyan ng lakas ang kabataan,
bigyan na natin sila ng necessary information, necessary inspiration para sila rin ang magligtas sa mga sarili nila. Kaya pagtutuunan natin sa segment ko yung mga inspiring youth leaders. Hihingan natin sila ng insights, ng kanilang mga opinion, ng kanilang mga rekomendasyon para sa kinabukasan may babalikan tayo na kwento na sasabihin, ito yung na-experience niya, ito yung nagustuhan niya, ito yung in-employ niya na strategy. Pwede kaya natin to gawin sa mga komunidad din natin. No, because the youth are very powerful. Don't you agree? No? Ay, naniniwala ako doon. No? Kasi para kahit sino naman sa taong bayan, meron lagi tayong kinalaman at dapat ginagampanan tungkol sa buhay ng ibang tao. Especially hindi naman magiging importante para to sa bawat isa, lalo na kung yung tao handa kang samahan ito sa kanyang pinagdadaanan o kaya kahit anumang klaseng paglalakbay na meron siya. Yun ang feeling ko importante sa bawat isa na maramdaman na hindi ka nag-iisa at lagi kang may kasama na suungin o harapin yung ganitong klaseng buhay. So yung kahit yung mga munting pagbabago na kinukwento nila sa atin, mahalaga yun kasi hindi porket maliit lang, wala nang kwenta. No? We start small and we grow. Ay, andito na yata yung mga kaibigan natin. Ang tagal-tagal nyo, kumain na nga kami. Hello, good morning. Grabe. Ang saya ng kainan kahapon. Parang ang saya ng pinag-uusapan nyo kanina. Ano ba yung Kulang na pinag-usapan lang nyo? dito yung milk tea. Very interesting. Magbubuka na naman ako nagpaparinig. Parang meron na naman magpapa-order. Oo, hindi, tabayanan natin. Okay lang yung order, pero ang problema, hindi na niya binabalik yung Gcash. Nako. Oh my gosh, ano ba naman Yun yung mag-brother. Naglagan pala to. Okay, ano ba yung pinag-usapan nyo kanina? Mukhang medyo malalim na yung Oo nga, pinagkukwentuhan. akala ko nga tumutuma kami. Pero hindi gano'n, no? Pinag-uusapan namin, Kuya Brian, na tungkol dito, yung excited kami na pag-usapan sa susunod nating episode tungkol doon sa kinalaman ng simbahan at ganagampanan ng simbahan, especially para sa mga buhay ng mga kabataan na ito, na hindi natin namamalayan is may pinagdadaanan pala tungkol sa kanilang sariling buhay, kung paano nila daw iingatan yung kanilang, especially yung mga sarili laban sa mga perpetrator nitong cyber threats. Cyber threats. Ako naman. Okay. Kamusta naman yung usapan ninyo? Pinag-uusapan ko naman yung role ng youth, no? So, sa segment ko, ifo-focus natin para paghuhugutan tayo ng lakas, ng inspirasyon, yung mga inspiring youth leaders natin, yung may ginawa na, may tinutulong para maipakita sa mga kaibigan natin na ito ginagawa nila, ito yung pwede natin gawin rin or pwede natin paghugutan ng inspirasyon. Especially 'di ba kay Kagawad sa mga SK. Alam kong marami silang ginagawa tungkol sa mga ganon. Pero hayaan natin siya magsalita para sa kanila. Alam mo, very interesting yun sa'yo. Kung sa segment mo, pag-uusapan natin yung sa simbahan. Kay David naman, mga young leaders natin and how they inspire their communities. Sa segment naman na naiisip ko, no, pag-uusapan naman natin dito kung ano yung role, no, ng mga barangay, no, yung mga small efforts, yung mga micro efforts na ginagawa nila for implementing itong anti-OSAIC natin. Kung ano nga ba yung mga ginagawa nilang interventions, no brother, kung halimbawa yung mga victims, no, ano yung ginagawang papel ng mga VAUC at BCPC natin sa barangay in order to protect our children from cyber threats. So that's very interesting din, no, para makita natin at malaman natin ano pa yung mga extend efforts na gagawin natin para sa mga youths natin. Ang ganda, no? Kasi totoo naman, no, hindi natin maiiwasan sa mundong ito ang ating ginagalawan. Talagang umiikot na tungkol sa cyberspace. Pero hindi na natin napapansin at namamalayan na marami palang threats na hinaharap tayo nang hindi natin namamalayan. Kagaya ng iba, nahahack na lang ng basta-basta, di ba? Pero alam mo yung hack-hack na yan, meron tayong kasamang expert dyan. Kaya Hindi expert sa pag-hack. Expert sa Hinak niya yung puso ng mga... Oo. Actually, ang ganda kasi ng samahan kasi, di ba, from youth leader, from the church, from the community or barangay level. Kasi lagi nila sinasabi na wala daw ginagawa yung mga SK. Pero by this time, naririnig natin na magkakaroon ng effort. Sa part ko naman, importante din na hindi lang yung youth, hindi lang yung children, kailangan din yung pangkalahatan. We will include also the senior citizen, yung mga kababaihan. Kaya sa segment ko, pag-uusapan naman natin yung iba't ibang mga cybersecurity tips. Especially this time na madaming na-online scam sa mga online lending application, sa job offer, sa mga online selling. Kailangan magkaroon tayo din ng knowledge kung paano natin na
maiiwasan na ma-involve sa mga iba't ibang klase ng mga scam through online. Kasi part din to nung ano natin, advocacy, na hindi lang yung sa cyber threat, cybercrime, kailangan din magkaroon ng awareness ng bawat isa kung paano natin maiiwasan na maloko through online. Especially yung mga nanay o lolo at lola natin na may mga nagpapanggap na tumatawag na mga from the bank, tapos nagta-transfer online. Siyempre, gusto din natin na ma-secure yung kanilang identity sa mga ganitong klase na mga hacking. Kaya yun yung ifo-focus namin na mga tips para sa cybersecurity. Oo nga, no? Kaya naman inaasahan namin para sa mga cyber chatters na nanonood ngayon ay subaybayan niyo ang mga sumusunod na bawat episode na gagawin po natin para pare-pareho po natin itong matutunan at may apply sa ating mga sarili dahil bawat isa po, naniniwala ako na may gagampanan dito bilang pagprotekta sa sambayanan at pagprotekta sa ating mga sarili para lalo mas mapangalagaan ang bawat isa laban sa mga cyber threat na ito. Let us pause for a break muna while we visualize the different cyber chat segments coming soon. Sit back, relax, dito lamang sa Cyber Chat Season 3.